Hello mga bata! Magandang buhay! Nagbabalik si Teacher Rose. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin sa edukasyong pangkalusugan o health? Tara! Atin nang simulan. Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay epekto ng sobrang paggamit ng mga drogang gateway. Sa nakaraang aralin, ating napag-aralan ang mga ilang mahalagang impormasyon tungkol sa pag-abuso sa gateway drugs. Kaya naman sa ating bagong aralin ngayon, ikaw ay inaasahan na masusuri mo kung paano ang paggamit at pag-abuso sa caffeine, tabako, at alkohol na nagdudulot ng masama sa kalusugan ng bawat individual, sa pamilya at sa komunidad. Bago natin simulan, pagmasdan ang larawan. Basahin ang comic skit. Naunawaan mo ba kung ano ang ipinapahiwatig ng nasa larawan? Batay sa dialogo ng mag-asawa, ito ay karaniwang dinaranas ng pamilya ng isang taong lulong sa alak. Kadalasang nauuwi ito sa pisikal at verbal na pang-aabuso. Tulad ng napag-aralan natin sa mga nakaraang aralin, ang gateway drugs ay ginamit upang maipaliwanag ang teorya na nagsasabing ang paggamit ng anumang droga ay maaaring maging daan upang tumaas ang panganib o posibilidad na gumamit ng iba pang droga at magkaroon ng criminal behavior. Karaniwang halimbawa ng gateway drugs ay ang alcohol o alak, marijuana, cigarettes o tabako, at caffeine na kung saan ang presyo ay kayang-kaya at madaling mabili kahit saan. Ang teorya ay nagaganap kapag ang sino man ay nagsimulang gumamit ng marijuana, sigarilyo o inumin ng alak ay nagiging bukas din sa paggamit ng iba pang droga. Kaya ngayon, ating isa-isahin ang mga pangkalahatang epekto ng gateway drugs. Ang malakas o sobrang pag-inom ng alak ay isa sa mga dahilan ng problemang pangkalusugan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang tinatawag na anemia. Ang sobrang alak sa katawan ay maaaring makaapekto sa dugo. At kung ito ay magpapatuloy, maaaring humantong sa sakit na anemia. Bumababa kasi ang level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito nagsisimula ang sakit na anemia. Kaugnay ng sakit na ito ay maaring maranasan ang madalas na pagkahilo, hirap sa paghinga, at sa madaling pagkapagod. Ang susunod ay ang sakit na cancer. Ang madalas ng pag-inom ng alak ay maaring iugnay sa pagkakaroon ng cancer ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Dahil ito sa chemical na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan ng kanser ay ang bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at ang tumbong. Pangatlo ay ang cardiovascular disease. Tumataas din ang panganib ng pagkaroon ng sakit sa daluyan ng dugo o cardiovascular dahil sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang sa mga sakit na tinutukoy dito ay ang stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naapektuhan kasi ng alak ang mga platelets sa dugo na kung magpapatuloy ay maaring humantong sa pamumuo ng dugo
sa isang bahagi ng ugat na daluyan. Naghihina rin ang mga kalamnan ng puso kung mapapasobra ang alak sa dugo. Ang pang-apat ay ang pagkasira ng atay o cirrhosis. Ito ay ang pinakakilalang masamang epekto ng alak sa kalusugan ay ang pagkasira ng laman ng atay o cirrhosis. Sinisipsip kasi ng atay ang sobrang alak sa dugo na siya namang lumalason dito at humahantong sa pagkasira ng laman nito. Ang malalang kondisyon ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng gamot. Kakailanganing mapalitan ang nasirang atay sa pamamagitan ng transplantasyon. Panglima ay ang sakit na pagkalimot o dementia. Ang talas ng pag-iisip ay natural na mababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit sa taong madalas na umiinom ng alak, doble o triple ang bilis ng pagkasira ng mga cells sa utak kaya't mapapaaga ang kanilang pagiging malilimutin. Pang-anim ay ang nerve damage. Epektado din ng sobrang alak ang mga nerves sa ilang bahagi ng katawan. Tinatawag na alcoholic o neuropathy ang kondisyon ng pagkasirang ito. Dahil dito, maaring dumanas ang pamamanhid sa ilang bahagi ng katawan. Pang-pito ay tinatawag na gout. Ang gout ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan. Ang sakit na ito ay kadalasang namamana o hereditary. Ngunit napatunayan ng mga eksperto na maaring mas tumindi ang kondisyon kung madalas umiinom ng alak. Pangwalo ay ang alta presyon. Tinatawag na alta presyon o high blood pressure ang kondisyon ng pagpataas ng presyo ng dugo. At isa sa mga kilalang nakapagpapataas nito ay ang pag-inom ng alak. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas ng alta presyon. Pang-siyam ay ang impeksyon sa katawan. Isa rin sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina nito sa resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyong nagdudulot ng mga sakit. Mas mataas ang panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas na umiinom ng alak. Pang-sampu ay ang pagkasira ng pancreas o pancreatitis. Hindi lamang sa tiyan at atay ang apektado ng tuloy-tuloy ng pag-inom ng alak, maging ang lapay o pancreas ay naghihina rin ng pagkakaroon ng alkohol sa katawan. At kung masisira ang pancreas, maaring dumanas ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. Narito naman ang epekto ng caffeine. Ang sobrang caffeine sa isang araw ay maaring magdulot ng ilang epekto sa katawan, partikular sa nervous system at mga kalamnan. Kabilang dito ay ang mga sumusunod: insomnia o hirap sa pagtulog, pagiging nerbyoso, hindi mapakali, pagiging iritable, paghilab ng tiyan, mabilis na pagtibok ng puso o palpitation, panginginig ng mga kalamnan, osteoporosis ay ang paghina at paglutong ng buto, pagpapawis, at migraine o matinding sakit ng ulo. Susunod ay ang epekto ng tabako. Ang paninigarilyo ay isang masamang bisyo. Ito ay masama para sa ating kalusugan. Bukod sa magastos, ang paninigarilyo ay nakapagdudulot pa ito ng maraming uri ng sakit tulad ng sakit sa puso, bronchitis at cancer. Nakakapagpahina din ito ng resistensya ng ating katawan. Ito rin ay nakamamatay. At ayon sa pag-aaral, ang paninigarilyo ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure, paglapot ng dugo, kanser sa baga, bibig, lalamunan,
matris at pantog, katarata, pagkabulag at low birth weight at birth defects ng mga sanggol sa sinapupunan. Isa sa 4 na taong naninigarilyo ay namamatay sa mga sakit na dulot nito. Ang iba naman ay naghihirap na maraming taon sa kanilang kalusugan. Ang paninigarilyo rin ay masama para sa ating kapaligiran dahil nakadaragdag lang ito ng polusyon. Ang usok ng sigarilyo ay nakakasama rin, maging sa ating mga kaibigan at kasambahay. Kung ang taong naninigarilyo ay nakakakuha ng mainstream effect, ang taong nakakalanghap naman ng usok ng sigarilyo ang nakakakuha ng side stream effects. Ito ay tinatawag na passive smoking. Kahit hindi ka naninigarilyo ay parang naninigarilyo ka na rin dahil sa mga chemical na nakukuha mo sa usok ng sigarilyo ng taong katabi mo o malapit sa naninigarilyo. Mas marami pa ang konsentrasyon ng mga masamang chemical ang nakukuha sa mga passive smokers. Ang passive smokers ay ang mga taong hindi naman naninigarilyo pero nakatira kasama ang taong naninigarilyo. Kumpara sa mga taong talagang naninigarilyo, ang mga ito ay nakakaramdam ng pagsakit ng ulo, pagtutubig ng mata. Ang mga passive smokers ay may mas mataas na 35% posibilidad na magkaroon ng cancer. Ang mga bata o anak naman ng mga naninigarilyo ay mas malaking posibilidad na magkaroon ng bronchitis, pneumonia, at mga sakit sa puso lalo na sa mga nasa unang taon. Ang mga naninigarilyo ay humihina ang katawan, nahihirapang huminga, laging bumabahin at umuubo, sumasakit ang ulo, at nagbabago ang pang-amoy at panlasa. Ang paninigarilyo ay maaari ring makapagpapangit dahil sa pagkulubot ng balat, makapagpadilaw ng ngipin at mga kuko sa daliri, at makapagdulot ng mabahong hininga. Ngayon mga bata, upang makita ko o matukoy ko kung meron kayong naunawaan sa ating aralin, kumuha ng malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang bahagi ng katawan ang nasisira sa pag-inom ng alak? Pangalawa, ano ang nagiging sakit na madalas na pag-inom ng alak? Pangatlo, bukod sa pagkasira ng atay, ano pa ang maaring maging epekto ng madalas na pag-inom ng alak? At pang-apat, ano ang pinakamabigat na epekto ng sobrang pag-inom ng alak o alkohol? Maari mong i-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. At para sa pangalawang gawain, magtala ng mga negatibong epekto ng paggamit o pag-inom ng mga produktong nagtataglay ng caffeine, tabako at alkohol. Isulat ito sa iyong sagutang papel. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tandaan mga bata, ang anumang labis o sobra ay lubhang nakasasama.
Ang isang tao ay makakaiwas sa anumang maling gawain kung alam niya ang maaaring idulot ng mali o sobrang paggamit o pag-aabuso dito, tulad na lamang ng labis na paggamit o pang-aabuso o paggamit ng caffeine, tabako at alcohol.